Yo, kamusta mga kagulong? Samahan ninyo ako sa panibagong episode ng Rich Bro Motovlog. At ngayon ay may pupuntahan tayo, isa sa pinakamatandang puno dito sa Camarines Norte. Saan po yun Centennial Old Tree? Ha? Centennial Sikupinyan? Old Tree. Wala dito. Dito tinuro. Yung punong kahoy. Ay, ayan! Mali, ito, ang may mali man dyan, hindi na ito pa. Ayan, yan, yung may bahay na yan. May kasal dyan pa, papasok yung may bahay. Ayun, ito pa dyan. Ayan yung kahoy, Ayan yung kahoy. Alin po? Ayan yung kahoy dyan, bumalik kayo, may kahoy yung malaki. Opo. Saan na yan?
ang mali lang nila, dapat nilagyan nilang araw, yung mismong papunta sa kwan, di ba po ano? Oo. Ay, karamihan na diretso, hindi ko hinahanap. Diretso ay. Oo, pero nandiyan po sa may ano niya, yan dyan sa may kwan. Ay, sige po. Salamat, salamat. Nandito tayo mga kagulong sa tinatawag na Centennial Tree or dao na umaabot na ito sa 100 years pataas. Tara, sundan nyo ako. Wala pa siyang gaanong daanan, pero develop na daw ito na barangay ng daet. Hindi po apo. Ito mga kagulong ang tinatawag nila Centennial, isa sa pinakamatandang puno, dao. Kita niyo naman. Napakalaki ng ugat niya. Meron siyang pali sa paso dito. Napakatahimik. Baka may ginto dito mga kagulong. Sapa, malaking puno. Joke. Ito mga kagulong ay isa sa mga may-ari ng lupa nito. Ito po ay ano po pangalan po niyo tatahin? Ricardo Carrascal. Ricardo Carrascal. Bakit po ito tinatawag na Centennial Tree po? Ay, ang ganito yan. Ang simula ng naikwento yung lula ko nang mabili itong lote ay andyan ang kapuno. Opo. Oh. Sa madaling sabi, Ilan taon na po ito? 100 years? ay pinuntahan niya dito ng DNR at inukatan doon sa itaas. Opo. Bago dumating doon sa sanga. Oo. Dito inukatan. Oo. Ang sabi nung DNR, lampas na niya itong 100 taon. Ayos ah. Yan. At saka yung mag-okasyon nga si yung nanay ko, saka yung tatay ko, kinakasalan sila, ay di ito'y kawayanan. Opo. O dito sila nagkuha ng kawayan na ikakasal sa gagamitin sa ramada nila. Ay ako'y pang-apat na anak ako. Pang-apat na Pang-apat na anak ako. Ay ang edad ko ngayon ay 80 na. 80 ka na po. Oh, 1943 ako pinanganak.
Malakas pa rin po kayo. Tayo. Oo. Isipin mo, di talagang ako ipaniwala doon sa DNR Opo. na mahigit ng 100 taon. Mali pa po kayo, ganyan na po yung kalaki. Ay medyo kung pa yan, medyo mababa pa ng konti itong mga ugat na ito. Eh pinuntibar ko lang ito kasi ito inakuha na ng mga bagin, malalaki ang dahon ng bagin. Eh pinuntibar ko lang ito, Ano nilinisan ko. Nilinisan niyo. Kuan 1977 pa. 1977. Hindi pa ako 77. pinapanganak. 77. 1977 ko ito nilinisan. Ano pong puno po ito? Dao. Dao. Mm. Dao. Pero wala po itong bunga, puno talaga Ay, siya. nabunga yan. Halos prutas din yan. Putas po. Ano po yung kinakain? Yung si Juan, yung si Gobernador Tipoco, dito yung nagpapakuha. Bali siyam na taon nagpapakuha yung dito ng similya. Yung mga bunga. Bunga po niyan. Oo, bunga-bunga. Ay hindi ko alam kung saan dinadala ni Tipoco. Ay patay na ba si Tipoco? Mas matagal na. Pinatutubo niya doon sa nursery sa Basod. Yun po. Oo. Ngayon, wala na si Tipoco, hindi ko pang puno. Di ba ito ang pinaka-mother tree na Kaya itinanim po nung- ni Tipoco doon. Ang nag-prospect nito si ex-kapitan Melchor de Vera Opo. na gawin ng landmark. Landmark. O ay namatay na siya. O yung humalili ay pinagpatuloy ito. So ito po ay protected area po ng DNR. Kumbaga ay hindi po siya pwedeng putulin talaga. Ay talagang ito inalagaan kung hindi maputol. Opo. Tapos, Marami yan dyan, malalaking puno ay pinaputol ng mga kuhan ay itong areang ito man ang binigay sa akin ng nanay ko. kumbaga ito na po yung inaalagaan tapos talagang na po ng DNR, recognized na. Ako naman, hindi ako nangangait niyan. Opo. Ang pagkaintindi ko niyan, talagang sa gobyerno yung kahoy na yan. Ay nang mamulot ako, andyan na yan eh. Oh. Saka, kahit hindi ganoon, tumanim ka ng kahoy, puputulin mo na, ay punta ka sa gobyerno. Papaalam ka, tutubos ka pa ng kuwan, pero sarili mo ng tanim. O ito'y dati ng tubo. Napakaganda at napakalaki po talaga. Talagang Saka kailangan natin pagmalaki natin. Ang paniniwala ko sa akin, yung paniniwala ko lang, ang lupa sa gobyerno, yan ang pag-aari ng gobyerno hindi natitinag. Kahit pa ilang daan tao na ang magpalit-palit na magrinta, nagririnta lang ako rito eh. Niririntahan ko lang yung obligasyon ng nanay ko na palipat sa akin. Nagririnta. Ay hindi ko nirinta, hatakin niya ng gobyerno. Ganun lang yan. Talagang kailangan nating alagaan. Ay ito talagang mahalin natin ang kalikasan sa pinagmamalaki ng Camarines natin. Inaalagaan ko talaga yan na yan. Ay ilang bagyo na, hindi man lang yan nalalagasan ng buwan eh. Nauubos yung dahon. Pero nabunga pa rin. Ano po, ano pa rin yan? Nabunga yan. Naubusan yan ng dahon pero lipas na yata ang pagbubunga nito ay. Kasi marami na ako nakita ng mga hulog dito nung isan. Ganito ang bunga naitubaga Sali po yung bunga yan. Yan po ang bunga niyan. Ito. Yan Yan, po. Yan po palang bunga niyan. Oo, ayun pa Ito ang kuwan. Ito ang bunga niyan. Marami kinukuha dito si tipo ko nung araw. Sige po, tatayin. Salamat po. Sige. Salamat po sa interview. At isa meron po kami natutunan. Hindi ko malampas na sa sa diet itong isa sa mga centennial tree. Ito man lang ang pagmamalaki natin. Ito man lang ang pinakamatandang puno dito lang sa Dait, Sa sa Dait. ng Dait. Pero pag doon sa buong Camarines Norte, meron pa man yan mas malaki, mas matanda pa dyan.
So, ayan mga kagulong, nakita nyo naman ang isa sa pinakamatandang puno dito sa Daet, Camarines Norte. Na talaga may pagmamalaki natin at tunay naman na napakaganda at alagaan natin mga kagulong. So muli, ito po si Rich Pro Motovlog, ang iyong kagulong.